Gusto kong huminto kayo sandali at isipin kung bakit ninyo pinindot ang videong ito. Hindi kayo nandito para sa cottage cheese. Nandito kayo dahil may nagbabago sa inyong katawan at walang nagbabala sa inyo kung gaano ito katahimik nangyayari. Isang araw, mas mabagal na kayong tumayo mula sa upuan. Sa ibang araw, mas mabigat na ang pakiramdam ng inyong mga binti sa pag-akyat ng hagdan. Tapos, sasabihin ninyo sa inyong sarili na dala lang ito ng katandaan. Ang linyang yan ay nakapagnakaw na ng mas maraming lakas mula sa ating mga nakatatanda kaysa sa anumang sakit. Sa loob ng maraming taon, sinubaybayan ko ang mga taong lagpas 70 anyos na ginawa ang eksaktong sinabi ng bawat magazine at doktor. Kumain ng cottage cheese, uminom ng gatas, magdagdag ng itlog, ngunit pareho pa rin ang ipinapakita ng kanilang mga scan. Lumiliit pa rin ang kanilang mga kalamnan. Nawawala ang kanilang balanse. Humihina ang kanilang hawak o grip sa bawat pagbisita. Parang pinapakain lang natin sila ng mga nakasanayan imbes na mga tunay na solusyon. Tapos binago ng datos ang lahat. Huminto ang mga mananaliksik sa pagbibilang ng gramo ng protina at sinimulang bantayan kung ano ba talaga ang nakararating sa himaymay ng mga kalamnan. Dito nagsimulang talunin ng ilang murang pagkain ang cottage cheese at muling buuin ang mga kalamnan pagkatapos ng edad 70. Hindi lang ng kaunti, kundi sa napakalaking paraan. Hindi ito mga sikat na powder o supplement. Ito ay mga pagkain na kadalasang binabaliwala ng mga tao sa palengke at grocery. Dito ko napagtanto na ang sarcopenia o ang pagkawala ng kalamnan dahil sa katandaan ay hindi tungkol sa pagkain ng mas kaunti. Ito ay tungkol sa pag-absorb ng mas kaunti. Pagkatapos ng edad na 70, nag-iiba ang panunaw, humihina ang asido sa tiyan, at bumababa ang mga enzyme. Nawawalan ng kakayahan ang katawan na buksan at kunin ang protina. Kaya ang mga pagkaing pinagkakatiwalaan ninyo ay unti-unting hindi na tumatalab. Kung pinapanood ninyo ito, nakikinig pa rin ang inyong mga kalamnan. Sa videong ito, ibubunyag natin ang 5 murang pagkain na mabilis na nagbabalik ng lakas ng kalamnan at lumalaban sa sarcopenia pagkatapos ng edad 70 na nakaranggo mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamalakas. At manatili kayo hanggang dulo dahil ang pangalawa sa listahan ay kayang muling simulan ang paggawa ng protina sa kalamnan ng mga nakatatanda sa paraang hindi inasahan ng mga siyentipiko. Para sa sino mang gustong sumuri sa medikal na pananaliksik sa likod ng mga sinasabi natin ngayon, ang mga batayan ay nakalista sa description sa ibaba. Bago tayo magsimula, meron akong maikling tanong. Ilang taon na kayo at saan kayo nanonood ngayon? Binabasa namin ang bawat komento na parang isang community muscle journal. Ako nga pala, si Dr. Elena Reyes, at ngayon, simulan na natin. Panglima. Plain Greek yogurt na may live cultures, ang panglimang pagkain na muling nagbubuo ng kalamnan pagkatapos ng edad 70 ay plain Greek yogurt na may live cultures. At bago kayo umirap at isiping, isa na naman itong ordinaryong produkto mula sa gatas, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang bagay na magbabago ng inyong pananaw habang buhay. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of the Philippines, Manila, na ang Greek yogurt ay naglalaman ng tinatawag na casein protein na naglalabas ng amino acids sa inyong dugo sa loob ng hanggang 7 oras ng dire-diretso. Ibig sabihin, ang inyong mga kalamnan ay literal na pinapakain at binubuo habang kayo ay natutulog. Hindi lang ito ordinaryong yogurt na pinag-uusapan natin dahil ang Greek yogurt ay may dobleng protina kumpara sa normal na yogurt at naglalaman ng mga espesyal na bakterya na tinatawag na probiotics na tumutulong sa inyong bituka na masipsip ang mas maraming protina mula sa bawat iba pang pagkain na kinakain ninyo na parang ginagawang isang makina sa pagbuo ng kalamnan ang inyong panunaw. Mas nagiging kapanapanabik ang siyensya kapag nalaman ninyo na
Ang isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ay nagpakita na ang mga nakatatanda na kumain ng Greek yogurt araw-araw ay nadagdagan ang bigat ng kanilang kalamnan ng 1.1 kilo sa loob lamang ng 8 linggo nang hindi gumagawa ng anumang ehersisyo. Ganap nitong sumisira sa mito na kailangan ninyong magbuhat ng mabibigat na weights para magkaroon ng kalamnan pagkatapos ng edad 70. Ang nagpapalakas, lalo sa Greek yogurt, laban sa sarcopenia ay ang nilalaman nitong leucine, isang amino acid na nagsisilbing molecular switch na nagsasabi sa inyong mga kalamnan na magsimulang lumaki. At heto, ang mahalagang punto, habang kayo ay tumatanda, kailangan ninyo ng mas maraming leucine para buhayin ang switch na ito. At ang Greek yogurt ay nagbibigay ng tamang-tamang dami. Ang pinakamagandang paraan para makuha ang buong benepisyo ay ang pagkain ng 1 tasa ng plain Greek yogurt mga 1 oras bago matulog dahil diyan ginagawa ng inyong katawan ang karamihan sa pag-aayos ng kalamnan. At ang dahan-dahang na ilalabas na casein protein ay magpapakain sa inyong mga kalamnan sa buong magdamag. Gusto ninyong iwasan ang mga may flavor dahil puno ang mga ito ng asukal na humaharang sa pag-absorb ng protina. Kaya manatili sa plain at magdagdag na lang ng sarili ninyong prutas tulad ng berries o konting pulot kung kailangan ninyo ng tamis. Ang paghahanda ay simple ngunit napakahalaga. Hayaan ang yogurt sa labas ng refrigerator sa room temperature ng mga 10 minuto bago kainin dahil ang malamig na yogurt ay mas mahirap tunawin para sa inyong tumatandang panunaw na ibig sabihin ay mas kaunting protina ang napupunta sa inyong mga kalamnan. Haluin ito ng 1 kutsara ng giniling na buto ng flax para mapataas ang omega-3 content na nagpapababa ng pamamaga at tumutulong sa inyong mga kalamnan na mas mabilis makabawi. Lumilikha ito ng perpektong kapaligiran para sa paglaki. Pumili ng mga brand na tiyak na nakasulat ang contains live and active cultures sa label dahil ang mga mabubuting bakteryang ito ay nagpapabuti sa paggamit ng protina ng hanggang 43% ayon sa pananaliksik mula sa European Journal of Clinical Nutrition. Sa halagang humigit kumulang 150 piso para sa isang malaking lagayan na tatagal ng ilang araw, ang Greek yogurt ay nagbibigay sa inyo ng mas maraming kapangyarihan sa pagbuo ng kalamnan kada piso kaysa sa halos anumang iba pang pinagmumulan ng protina. Kaya napakasulit nito para sa sino mang lumalaban sa pagkawala ng kalamnan dahil sa katandaan. Ang inyong mga kalamnan ay uhaw sa dahan-dahang inilalabas na protinang ito. At kapag sinimulan ninyo itong kainin sa tamang paraan, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong lakas sa loob ng ilang linggo. Bago tayo magpatuloy, paki-like sandali ang videong ito at mag-subscribe. Mayroon pang mas malaking impormasyon pagkatapos nito. Pang-4 dilatang sardinas na nasa tubig. Pang-4 dilatang sardinas na nasa tubig. At alam ko ang iniisip ninyo, ang sardinas ay hindi masarap pakinggan. Pero hintayin ninyong marinig ang natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Santo Tomas tungkol sa maliliit na isdang ito na ganap na magpapabago ng inyong pananaw. Ang maliliit na powerhouse na ito ay naglalaman ng mas maraming nutrisyon para sa pagbuo ng kalamnan kada piso kaysa sa halos anumang pagkain sa planeta. Ang 1 lata ay nagbibigay ng 23 gramo ng kumpletong protina kasama ang napakaraming bitamina D na napakahalaga dahil ipinapakita ng mga pag-aaral na 82% ng mga taong lampas 70 anyos ay may matinding kakulangan sa bitamina D. At kung wala ito, hindi lalaki ang inyong mga kalamnan kahit gaano karaming protina ang inyong kainin. Ang omega-3 fatty acids sa sardinas ay sadyang espesyal dahil pinapababa nito ang tinatawag na muscle inflammation markers ng hanggang 65%. Ibig sabihin ang inyong mga kalamnan ay maaari ng kumpunihin
at lumaki sa halip na palaging sinisira ng matinding pamamaga na nagpapahirap sa karamihan ng mga nakatatanda. Ang talagang kahanga-hanga ay ang sardinas ay naglalaman ng tinatawag na coenzyme Q10, isang compound na literal na nagpapalakas sa inyong mga selula ng kalamnan sa antas ng mitochondria. At natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Philippine General Hospital na ang mga nakatatanda na kumain ng sardinas 3 beses sa isang linggo ay napabilis ang kanilang paglalakad ng 23% at lumakas ang kanilang hawak o grip strength ng 31% sa loob lamang ng 2 buwan. Ang calcium sa sardinas ay buuring nasisipsip ng katawan dahil kasama nito ang vitamina D at phosphorus sa perpektong proporsyon na nagpapalakas hindi lamang sa inyong mga buto, kundi pati na rin sa mga koneksyon kung saan nakakabit ang inyong mga kalamnan na pumipigil sa mga punit at pinsala na madalas maging sagabal sa mga nakatatanda. Heto kung paano ito ihanda para sa pinakamataas na benepisyo. Itapon ang tubig at durugin ito gamit ang tinidor. Pagkatapos ay haluan ng katas ng kalamansi at olive oil na nagpapataas sa pag-absorb ng fat-soluble vitamins ng hanggang 400% ayon sa pananaliksik mula sa American Journal of Clinical Nutrition. Maaari ninyong kainin ito kasama ng whole grain crackers o ihalo sa pasta. At ang pinakamagandang oras ay sa pananghalian dahil ang mga B12 vitamins sa sardinas ay nagpapataas ng inyong enerhiya para sa natitirang bahagi ng araw habang nagbibigay ng tuloy-tuloy na amino acids para sa paggawa ng kalamnan. Huwag gawin ang pagkakamali na bumili ng sardinas na nasa mantika dahil nakakakuha lamang kayo ng hindi kailangang calories na walang anumang dagdag na benepisyo sa kalamnan. Manatili sa mga nakababad sa tubig na mas mura rin ng di-hamak sa halagang nasa 30 hanggang 50 piso bawat lata. Ang mga tinik sa sardinas ay ganap na nakakain at malambot na nagbibigay ng bioavailable calcium na nasisipsip ng 70% mas maayos kaysa sa mga calcium supplement. Bukod pa rito, naglalaman ang mga ito ng strontium, isang mineral na partikular na tumutulong na muling buuin ang tumatandang himaymay ng kalamnan. Maraming tao ang natatakot sa malansang lasa, pero heto ang sikreto. Kung hahaluan ninyo ang sardinas ng kaunting mustard at hot sauce, lasang-lasa itong tuna, pero may 5 beses na mas mataas na nutrisyon para sa kalamnan. Ang pagkain ng sardinas, kahit 3 beses lang sa isang linggo, ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy na daloy ng pinakamataas na kalidad ng protina at mga anti-inflammatory compound na lumilikha ng perpektong panloob na kapaligiran para labanan ang sarcopenia. Literal na nagugutom ang inyong mga kalamnan para sa mga nutrisyong ito at inihahatid ito ng sardinas sa isang anyo na talagang kayang gamitin ng inyong tumatandang katawan. Pang-3 dilatang black beans. Ang pang-3 pinakamakapangyarihang pagkain na nagbubuo ng kalamnan ay dilatang black beans. At bago ninyo isantabi ang beans bilang simpleng side dish lang, gumawa ng isang pagtuklas ang mga mananaliksik sa Ateneo de Manila University na gumulat sa mundo ng nutrisyon. Ang black beans ay naglalaman ng kakaibang kombinasyon ng protina at resistant starch na aktwal na nagpapataas sa muscle protein synthesis ng 58% sa mga adults na lampas 70 na ginagawa itong mas epektibo kaysa sa maraming mamahaling protein powders. Ang simpleng legumes na ito ay nagtataglay ng 15 gramo ng plant-based na protina bawat tasa. Pero heto ang nagpapa-espesyal dito, naglalaman din ito ng napakaraming folate at magnesium 2 nutrisyon na lubhang kulang sa maraming nakatatanda. At kung wala ang mga ito, ang inyong mga kalamnan ay hindi kayang gumawa ng enerhiya na kailangan para lumaki at mapanatili ang mga sarili nito. Ang fiber sa black beans ay gumagawa ng isang kamanghamanghang bagay na hindi mapapantayan ng ibang pinagkukunan ng protina. Pinapakain nito ang mabubuting bakterya sa inyong bituka
na siya namang gumagawa ng tinatawag na short-chain fatty acids na nagbabawas sa pamamaga ng kalamnan at nagpapabuti sa pag-absorb ng protina ng hanggang 40%. Sa madaling salita, pinapabuti nito ang epekto ng bawat iba pang pagkaing may protina na inyong kinakain. Isang nakakabighaning pag-aaral mula sa Philippine Journal of Internal Medicine ang sumubaybay sa 1,000 nakatatanda sa loob ng 5 taon at natuklasan na ang mga kumakain ng beans ng hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo ay may 47% mas mababang pagkawala ng kalamnan at mas napanatili ang kanilang kakayahang gumalaw kumpara sa mga umasa lamang sa protina mula sa hayop. Ang mga antioxidant sa black beans, particular ang anthocyanins, na nagbibigay sa kanila ng madilim na kulay, ay nagpoprotekta sa inyong mga selula ng kalamnan mula sa oxidative stress na isa sa mga pangunahing sanhi ng sarcopenia. Nagsisilbi itong kalasag upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng inyong mga kalamnan. Upang ihanda ang mga ito para sa pinakamataas na benepisyo sa pagbuo ng kalamnan, palaging hugasan ng mabuti ang dilatang black beans upang maalis ang halos 40% ng sodium. Pagkatapos ay initin ang mga ito kasama ng kumin at bawang na nagpapataas sa kakayahan ng inyong katawan na sipsipin ang mga amino acids nito at mas ginagawa itong madaling tunawin ng inyong tumatandang panunaw. Ang pinakamagandang estratehiya ay kumain ng kalahating tasa ng black beans kasabay ng inyong pananghalian at hapunan. Ikalat ang pagkain ng protina sa buong araw dahil ipinapakita ng pananaliksik na kailangan ng mga nakatatanda ang protina sa bawat kainan para mapanatili ang positibong balanse ng kalamnan, hindi katulad ng mga nakababata na pwede na ang isang malaking bulto ng protina sa isang upuan. Magdagdag ng pinigang katas ng kalamansi sa inyong black beans dahil ang vitamina C ay matinding nagpapabuti sa pag-absorb ng iron. Ang iron ay mahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa inyong mga kalamnan na kailangan nila upang lumaki at gumana ng maayos. Huwag kailanman kainin ng beans na malamig galing sa lata dahil mas hindi nagiging episyente ang inyong mga digestive enzyme habang kayo ay tumatanda. Kaya ang pag-init sa kanila ay nagpapataas sa pagkuha ng protina ng halos 25% ayon sa mga mananaliksik sa nutrisyon sa De La Salle University Medical Center. Ang resistant starch din sa black beans ay tumutulong sa pag-regulate ng inyong blood sugar. Pinipigilan ang pagtaas ng insulin na maaring maging sanhi ng pagkasira ng kalamnan habang sabay na nagbibigay ng mabagal, matunaw na enerhiya na nagpapanatili sa inyong aktibo at gumagalaw sa buong araw. Sa halagang wala pang 50 piso, bawat lata, ang black beans ay nagbibigay ng mas kumpletong nutrisyon para sa pagbuo ng kalamnan kumpara sa mga pagkaing 10 beses na mas mahal. Bukod pa rito, napakaraming pwedeng gawin sa mga ito. Pwede ninyong durugin at gawing burger idagdag sa sopas o simpleng timplahan bilang side dish. Kailangan ng inyong tumatandang kalamnan ang perpektong kombinasyong ito ng protina mineral at anti-inflammatory compounds na tangi lamang na naibibigay ng black beans. Pang-alawa, buong itlog kasama ang pula. Ngayon, pupunta na tayo sa talagang makapangyarihang mga pagkain sa pangalawa, buong itlog kasama ang pula nito. At kung sinabihan kayo ng inyong doktor na iwasan ang pula ng itlog dahil sa kolesterol, kailangan ninyong marinig ang natuklasan ng mga mananaliksik sa St. Luke's Medical Center na nagpapabago sa lahat ng alam natin tungkol sa itlog at pagbuo ng kalamnan sa mga nakatatanda. Natuklasan ng mga siyentipikong ito na ang pagkain ng buong itlog ay naguudyok ng 40% mas maraming muscle protein synthesis kaysa sa pagkain lang ng puti ng itlog. Dahil ang pula ay naglalaman ng mga espesyal na compound na tinatawag na phospholipids na literal na tumutulong maghatid ng amino acids
nang direkta sa loob ng inyong mga selula ng kalamnan kung saan ang mga ito ay labis na kinakailangan. Ang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan ay ang pula ng itlog ay naglalaman ng bitamina, D12 selenium at choline, mga nutrisyon na talagang napakahalaga para sa paggana ng kalamnan, at kulang dito ang 70% ng mga taong lampas 70. Ipinapaliwanag nito kung bakit napakaraming nakatatanda ang nahihirapang mapanatili ang kanilang kalamnan kahit gaano pa karaming protina ang inaakala nilang kinakain nila. Isang makabagong pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumubaybay sa mga nakatatanda na kumain ng 3 buong itlog araw-araw at natuklasan na mas marami silang nakuhang kalamnan sa loob ng 12 linggo kumpara sa control group na uminom ng mamahaling whey protein supplements na ganap na sumisira sa mito na ang mga supplement ay mas maganda kaysa sa totoong pagkain. Ang dami ng leucine sa mga itlog ay perpektong balanse sa iba pang amino acids sa tinatawag ng mga sayantipiko na leucine threshold. Ito ang eksaktong dami na kailangan para mag-umpisa ang paglaki ng kalamnan sa mga tumatandang katawan. At ang buong itlog ay natural na nagbibigay nito ng walang anumang pagsusukat o pagkakalkula. Ang partikular na nagpapalakas sa itlog para sa mga nakatatanda ay isa ito sa mga bihirang pagkain na naglalaman ng lahat ng 9 na essential amino acids sa perpektong proporsyon para sa paglaki ng kalamnan ng tao na may biological value score na 100. Ibig sabihin, nagagamit ng inyong katawan ang halos bawat piraso ng protina nang walang nasasayang. Ang kolesterol sa pula ng itlog ay aktwal na pundasyon para sa testosterone at iba pang hormones na tumutulong mapanatili ang kalamnan habang kayo ay tumatanda. At ipinapakita ng kamakailang pananaliksik mula sa Makati Medical Center na ang dietary cholesterol mula sa itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa dugo sa 70% ng mga tao, lalo na kapag kinain bilang bahagi ng balanseng dieta. Upang mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo nito sa kalamnan, lutuin ang inyong itlog na medyo malasado ang pula dahil pinapanatili nito ang mga bitaminang sensitibo sa init at mas ginagawang bioavailable ang protina, habang ang sobrang pagluto naman ay lumilikha ng protein bonds na mas mahirap sirain ng inyong tumatandang panunaw. Ang perpektong paghahanda ay ang pagkain ng 2 buong itlog sa almusal na iniluto sa kaunting olive oil o butter na tumutulong sa pag-absorb ng fat-soluble vitamins at ipares ito sa isang hiwa ng whole grain bread upang magbigay ng carbohydrates na kailangan ng inyong kalamnan para magamit ng maayos ang protina. Napakahalaga ng oras. Ang pagkain ng itlog sa loob ng 30 minuto pagkagising ay pumipigil sa pagkasira ng kalamnan na nangyari noong gabi at agad na ipinapasok ang inyong katawan sa isang anabolic na estado ng pagbuo ng kalamnan na maaaring tumagal ng ilang oras. Huwag kayong magpauto sa mga marketing tungkol sa mga mamahaling itlog na may omega-3 dahil ang ordinaryong itlog ay naglalaman na ng lahat ng kailangan ng inyong mga kalamnan at sa halagang nasa 8 hanggang 10 piso. Bawat itlog, isa ito sa pinakamurang kompletong protina na maaari ninyong mabili. Ang choline sa pula ng itlog ay partikular na mahalaga dahil tumutulong ito sa inyong nervous system na makipag-ugnayan sa inyong mga kalamnan. Pinapabuti ang lakas at koordinasyon na kadalasang unang humihina dahil sa sarcopenia. Maghanda kayong mamangha kung gaano kayo kalakas kapag sinimulan ninyong kumain ng buong itlog araw-araw. Hinintay ng inyong mga kalamnan ang kumpletong nutrisyong ito. Pang-una, edamame batang soybeans. Narito na ang numero 1 pagkain na muling nagbubuo ng kalamnan na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 80 piso at lumalaban sa sarcopenia
ng higit pa sa anumang bagay. Edamame iyong mga batang berdeng soybean na kinikilala ng mga Japanese centenarian na dahilan ng kanilang kahanga-hangang dami ng kalamnan at kakayahang gumalaw kahit sa kanilang edad na 90s at higit pa. Lubos na nabigla ang mga mananaliksik sa National Institutes of Health Philippines nang matuklasan nila na ang edamame ay naglalaman ng pinakamataas na dami ng leucine kada calorie sa anumang plant food na may mga antas na kakompetensya ng mamahaling whey protein. Pero heto ang kamanghamanghang bahagi. Naglalaman din ito ng mga compound na tinatawag na isoflavones na tiyak na nagpoprotekta sa mga selula ng tumatandang kalamnan mula sa pagkasira habang sabay na naguudyok ng paglaki ng bagong kalamnan. Ang protina sa edamame ang tinatawag ng mga siyentipiko na kahangahangang kompleto para sa isang plant source dahil naglalaman ito ng lahat ng essential amino acids sa mga proportion na halos kapareho ng himaymay ng kalamnan ng tao. Ibig sabihin nito agad itong magagamit ng inyong katawan nang hindi na kinakailangang i-convert o pagsamahin sa iba pang mga protina tulad ng kailangan ninyong gawin sa karamihan ng mga plant foods. Isang napakahalagang pag-aaral mula sa Journal of Gerontology ang sumubaybay sa 500 matatanda na lampas 75 anyos na nagdagdag ng 1 tasa ng edamame sa kanilang pang-araw-araw na dieta at natuklasan na hindi lang nila napigilan ang pagkawala ng kalamnan, kundi aktwal pa silang nakakuha ng average na 1.7 kilo ng purong kalamnan sa loob lamang ng 10 linggo at may ilang kalahok na nakakuha ng hanggang 2.7 kilo. Ang nagpapabago sa laro at naghihimagsik sa edamame para sa paglaban sa sarcopenia ay naglalaman ito ng parehong mabilis masipsip at dahan-dahang inilalabas na mga protina. Nagbibigay ito ng agarang pag-usbong sa pagbuo ng kalamnan habang nagbibigay rin ng tuloy-tuloy na amino acid sa loob ng ilang oras. Sa madaling salita, pinagsasama ang mga benepisyo ng parehong whey at casein sa iisang perpektong pagkain. Ang dami ng magnesium sa edamame ay napakataas. Ang 1 tasa ay nagbibigay ng 25% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. At ang mineral na ito ay lubos na mahalaga dahil kailangan ito para sa higit sa 300 enzymatic reactions na kasangkot sa muscle protein synthesis. At kung walang sapat na magnesium, hindi talaga lalaki ang inyong mga kalamnan kahit gaano pa karaming protina ang inyong kainin. Bukod sa protina, ang edamame ay naglalaman ng tinatawag na spermidine, isang compound na nagpapasimula ng autophagy, ang proseso ng paglilinis ng selula ng inyong katawan na nag-aalis ng mga nasirang protina mula sa mga selula ng kalamnan at nagbibigay ng espasyo para lumaki ang bagong malusog na himaymay ng kalamnan. Karaniwang binabaliktad nito ang proseso ng pagtanda sa antas ng selula. Ang paraan ng paghahanda ay kritikal para sa pinakamataas na benepisyo. Bumili ng frozen na edamame na naalis na sa balat at pasingawan o steam ang mga ito ng eksaktong 5 minuto. Pinapanatili nito ang mga amino acid na sensitibo sa init habang ginagawang mas madaling tunawin ang protina para sa mga tumatandang tiyan na gumagawa ng mas kaunting digestive enzymes. Timplahan ang inyong edamame ng sea salt at kaunting suka rice vinegar na hindi lamang nagpapasarap sa kanila, kundi nagpapabuti rin sa pag-absorb ng mineral at tumutulong na i-regulate ang blood sugar na pumipigil sa mga insulin spike na maaaring magpasimula ng pagkasira ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang pinakamagandang dami ng serving ay 1 tasa ng shelled edamame na kakainin bilang merienda sa hapon, bandang 3:00 ng hapon. Nagbibigay ito ng perpektong dagdag na protina sa oras kung kailan nararanasan ng karamihan sa mga nakatatanda ang pagbaba ng enerhiya at kapag ang pagkasira ng protina sa kalamnan ay kadalasang bumibilis. Maganda rin ang sariwang edamame sa buong balat. Ngunit ang frozen na shelled edamame ay mas maganda talaga para sa pagbuo ng kalamnan
dahil ang proseso ng pag-freeze ay sumisira sa cell walls na ginagawang mas bioavailable ang protina at mas madali para sa inyong katawan na masipsip at magamit. Pinapabuti rin ng mga isoflavones sa edamame ang daloy ng dugo sa inyong mga kalamnan ng hanggang 35%. Tinitiyak nito na ang lahat ng mga amino acid at nutrisyong yon ay talagang nakararating sa inyong mga selula ng kalamnan kung saan sila kinakailangan sa halip na nagpapalutang-lutang lamang sa inyong daluyan ng dugo nang hindi nagagamit. Sa halagang wala pang 100 piso, bawat serving ang edamame ay nagbibigay ng mas kapaki-pakinabang na protina at mga compound na nagbubuo ng kalamnan kaysa sa mga protein powder na nagkakahalaga ng 20 beses na mas mahal. At hindi tulad ng mga supplement, meron itong kasamang fiber, mga bitamina at mga mineral na sumusuporta sa kabuuang kalusugan habang muling binubuo ang inyong mga kalamnan. Ayan na. 5 napakamurang pagkain na mabilis muling bumubuo ng kalamnan at lumalaban sa sarcopenia pagkatapos ng edad na 70. Bawat isa ay suportado ng matibay na siyensya at napatunayang gumagana sa mga totoong tao na katulad ninyo. Simulan ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Simulan sa edamame bilang inyong merienda, sa hapon mga itlog para sa almusal at palitan ang iba para sa pananghalian at hapunan. At mamamangha kayo kung gaano kabilis babalik ang inyong lakas at enerhiya kung ang videong ito ay nagbukas ng inyong mga mata sa kapangyarihan ng mga simple at abot-kayang pagkain. Para muling buuin ang inyong kalamnan, mangyari po lamang na pindutin ang subscribe button para hindi ninyo mapalampas ang aming susunod na video kung saan ibubunyag natin ang 5 ehersisyo sa umaga na magdodoble sa mga epekto ng pagbuo ng kalamnan ng mga pagkaing ito. Maraming salamat sa inyong panunood at laging tatandaan, hindi pa huli ang lahat. Para muling buuin ang inyong lakas at mabawi ang inyong kalayaan sa pagkilos. Isang mahalagang aral mula sa akin. Ang ating edad ay isang numero lamang, ngunit ang kung ano ang ating inilalagay sa ating plato ang magdedikta ng ating kalidad ng pamumuhay. Ang pinakamabisang gamot ay hindi palaging matatagpuan sa butika. Madalas, nasa loob lang ito ng ating mga kusina. Piliing kumain ng tama upang patuloy na mabuhay ng malakas. Gusto kong marinig ang inyong kwento. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Alin sa 5 pagkaing ito ang susubukan ninyo bukas? Paki-subscribe po sa ating channel at i-share ang videong ito sa inyong mga kapwa, senior, mga kaibigan at kapamilya para sabay-sabay tayong maging malakas at malusog. Ako po si Dr. Elena Reyes na palaging nagpapaalala na ang inyong kalusugan ay inyong kayamanan. Hanggang sa muli.